if your politicians are always thinking of how to kasi po ang ayuda, ang purpose naman niyan is really to get votes. Okay? If the politician is more concerned on giving you handouts, dole-outs, rather than creating policies that can be used by generations and generations to come, huwag niyo na pong iboto 'yan. Yung mga congressman niyo po, sa mga lugar-lugar ninyo, na pinapapila kayo para mabigyan kayo ng pera and what not, ganyan-ganyan. Kung ayuda lang ang binibigay niya sa inyo at wala siyang binibigay na iba, wag niyo na pong iboto 'yan. Let us demand for quality leaders. Wag niyo pong iboto si Erwin Tulfo, Diyos ko. Wag niyo pong iboto yung mga kongresista, mga party list na kagaya ng party list ni Gutierrez. Wag kayong bumoto ng party list pagka nominado dun si Migs Nograles. Wag niyo iboto yan si Jay Kong Hoon, Diyos ko. JJ Suarez, si Luis Tro, Benny Abante, wag niyo na pong ipagboboto yan, parang awa niyo na. Kung ang tagal-tagal na nila sa government at wala silang naibibigay sa inyo kundi ayuda, tulong pinansyal, eto pang toothbrush mo, eto pang burol, ito pang ganyan and ano, whatever. Ibig sabihin po, hindi po talaga sila interesadong i-solve ang problema ng Pilipinas. So first natin pag-uusapan, yun nga, kausap ko si Der. Actually, ayoko na sanang mag-live ano, gusto ko sanang magpahinga kasi pagod at tragedy pa rin ako. Pagod at tragedy pa rin ang tita niyo, ganyan. Pero ano, ang tawag dito, nakausap ko si Der, minessage ako ni Der. Sabi niya, "Joey ano, burado na yung suspended yung account ko," sabi niya, ayan. So ngayon meron siyang appeal na 180 days, tina-try niyang mag-appeal, pero kinukuha yung mga information niya. Pinapakuhanan siya ng selfie, ng yung contact number niya, yung ano niya, ganyan-ganyan. Ang daming hinihingi sa kanya. Tapos hinihingan rin siya ng ID. I think siguro kasi dahil hindi pa verified yung account niya. So parang siyempre medyo uncomfortable siya na ibigay kasi nga parang, ah alam niyo naman simpleng housewife si ano, eh, si Dare to Ask, eh. So, uncomfortable siya na alam mo yun, parang feeling niya kina-crack down siya. So, kakaawa naman si ante mo dahil ayun nga, parang hindi rin in-explain kung ano yung reason kung bakit siya na-suspend, gano'n. I remember Tio warning me about this na, ite-take down tayo isa-isa, gano'n. Ite-take down tayo isa-isa. Ganyan. And I think si Dare because, of her powerful content din, tina-target na siya in order to ano 'no, kasi magaganda yung mga ano, eh, mga table of comparisons ng budget ni ano, eh, ni Dare, eh. Talagang maganda yung presentation niya nung mga ano, nung mga, information about, allocation, ganyan-ganyan. So, pinag-iinitan na nila si Dare. So, ngayon nakaano na, suspended na yung account ni Dare, ayan. Okay, anyway, teka babati pala ako sa mga first honor natin dito. Ayan si Mel's TV na unang-una pa lang, hindi pa ako live, nandiyan na. Ayan, Incomparable Jace na Grave Shift, hello sa'yo. Jupao Gasol, Sasuke Honor, ayan, hello. Ayan, George Lu, hello po sa inyo. Marisa Relator, Amir Khalil, Tita Banig Nation, hello, hello. Gracia, Mixboy, Ate Ging, hello sa'yo. Mel on the go, Carlex Crespo, Jill, good morning, and present from New Hampshire. Ayan, Fatima Faith, hello po. Abol, gandang gabi. Ayan. Hello po kay Ma'am L. Gloria, hello sa inyo. Gorgeous Channel, good eve, madam. Stay safe, healthy, and gorgeous as always. Thank you for your intelligence and bravery to provide public awareness sa mga talagang issue ng Pilipinas. Ayan. Maraming salamat, Gorgeous Joe. Elise, wow, ang aga. Aga pa. Alas 12 na nga eh. Hindi na sana ako magla-live. Kaso, gusto kong ikwento sa inyo yung mga gurgurang naganap. Kasi kahapon, hindi rin natin napag-usapan kung paano ginugurgur si Kuyang AB. Ayun. Hello, hello, Mara 2024, Phil Consti. Brown na Pinay, puyatan to since Sabado bukas walang klase. Michelle Villanueva, hello, hello from Bahrain Mental Hospital TV. Palm Olive, Karen Villasfir, Fatima Faith, R. Rosales. Puro ads na ako ni Tambi Abalos at Boy Budol, hayop na yun. Talaga, yun na yung naglalabasan. Grabe. Sabi nga nung kapatid ko, ang dami ko raw ads na ano, political sa ano ko sa YouTube ko.
Ayan, hi Jel Ramos, ayan. Nakakasira ng araw ang hearing sa Congress visit. Actually, before ako nag-live, pinapakinggan ko yung hearing kasi nagtatanong si Dan Fernandez. Alam mo, is it just me or ang rude-rude niya, no? Ang rude magtanong ni Dan Fernandez. Actually, lahat sila pati si Abante, parang, ano itong mga to? Why do they feel all so powerful? Ginawa talaga nilang parang malaking-malaking fishing expedition ang Congress. Di pa rin ako maka-get over sa paggurgur kay Dare to Ask. Yun nga, burado na si Dare to Ask. Sabi ko sa kanya, gawa na siya ng second account. Ayan. Teka, bigay ko yung link sa kanya. Baka pwede siyang umakyat. Ayan, feeling ko ako sa akin na. Kasi ako pagka tinake down yung page ko, hindi ko na hindi ko na dinidispute. Sa totoo lang, pati sa TikTok, yun yung pinakamarami kong follower before eh. Ganun, pagka nagurgur, sige na, bala kayo. Tangina nyo. Hindi ko na siya hindi ko na siya nire-revive, hindi ko na ina-appeal. Ganon. Hindi kung take down. Ganon. Wala man akong attachment masyado sa account ko. Ganon. Pero ito yung interesting dun sa kasi yung last na post ni Dare to Ask, yung last na post niya, nagtatanong siya sa update nung post ni TP na ginawa niya nung nagkaroon pa ng Dembaksya issue. Yun yung last na niya. And sabi ko kay Dare, alam mo yung isa kong account, yung everyday, yung Joie de Vive everyday. Yung last na post ko din dun tungkol kay TP. Yung last na post ko dun tungkol kay TP, na-take down din. Ayun. So yun, nung time na yun, yun yung ni-reveal ni Sas na ang Black Ops ng BBM administration ay si Lisa, si Mel Robles, at saka si TP. Ganon. Na sila yung nag-iisip ng way to, to do black propaganda. Ayun. Madam, napanood mo ba yung interview kay Erwin Tulfo na i-impeach daw si VP dahil sa di niya pag-take ng oath? Ang gagago, no? Gago ni Erwin Tulfo, no? Kapal lang mukha. Ayun. So, gawin or adjust nyo as favorites ang page ni Joey para mas visible sa wall, sabi ni Marnel YouTube. Sana maging ganon. Pero ganon na yung ginawa ko Sas noon at kila Crisette noon, hindi rin sila lumalabas. I think there's really a manual tinkering, no? They really want to, uh, suppress to shrink your platform. Lalo na pag malawak na yung reach. Ayaw nila nun. Ayan. Si Attorney Trixie nga po kanina, di makapag-live sa FB. Ayan na. So, ano na nga. Nagsisimula na sila nagsisimula na talaga silang manggurgur. Ayun. I'm still seeing your notification at FB. Go, sabi ni Ma'am Susan Martinez. Well, that's good for you, no? Pero, it doesn't happen to everyone. Ganon. Sabi ni Raf, Joey, naligo ka na ba? Yes, naligo na ako. Anong problema? Anong problema, Raf? Kilala ko yung yung icon mo. Mali pa spelling ng pangalan ko. Ayan. Hi, Kuya Arnel. Hello, hello. Ayan. So, yun. So, talaga, mukhang tinetake down talaga. Yun ang magkakaano na rin Hi, Tita Josephine Luistro. Hello, hello. Ayun. Mag-e-election na. So, I'm pretty sure they are laying the foundation para yung mga importanteng boses hindi marinig. Ganon. Pero wag kayong mag-alala, no? Sabi ko, ang suggestion ko kay Dare is gumawa na ng bagong account. Madali lang mabawi yung 16,000 followers. Madali lang mabawi yan, I'm pretty sure. And she can get it back anytime. Ang importante magandang content, ganon. Kasi kapag ka binabasa ka dahil merong nakukuhang sustansya dun sa page mo, hindi ka bibitawan ng mga nagfa-follow sa iyo. Ayun. So, yun. Ayun, sabi ko sa kanya, sana binigyan ko siya ng link ewan ko lang kung makaka-join siya for for tonight, ayun. So, kahit anong report, lumalabas pa rin yung ads ni Tambi and the Minions, ayun.
Hello Mama D, from Paris, salamat sa iyo and Sas, and to all our kababayan, hope all is well, Duterte forever, ayan. So anyway, yun na nga. So that's the first gurguran, no, yung gurguran nga kay Dare to Ask. Ayan. Yan yung unang ano, yan yung unang, gurguran, and sobrang nakakalungkot kasi we are really under ano 'no, martial law, yung walang announcement pero martial law na talaga. Meron ngang nag-content 'no, yung mga nagse-send sa'kin, may isang vlogger, yung vlogger, hindi ko alam kung saan niya nakuha yun, yung parang screenshot na pinapahanap daw yung mga certain vloggers, tapos kasama yung pangalan ko dun, gano'n. Yung parang, ano bang location nitong mga 'to? Pero hindi ko masyadong binili yun, eh, kasi parang feeling ko, hindi naman secret kung nasaan ako. Hindi ko naman tinatago kung nasaan ako, ba't ako hinahanap, ganyan. So, parang nai-intimidate lang talaga. The problem is, dating-dati pa ini-intimidate naman na ako ng kung sino-sino. Diyos ko po, binabarubal na ako ng mga pink, dinadaot-daot na ako araw-araw, bina-bash ng bonggang-bongga, ganyan-ganyan. And, ako hindi ko I do not ano, take yung mga threats talaga sitting down. Talagang nagre-report talaga ako. Nagre-report talaga ako. Talagang I take records of it. So, para pagdating sa tamang panahon, you know, I can, ano 'no, do necessary actions, ganyan. So, kasi minsan, hindi naman ako ano, eh, hindi naman ako yung mangunguna na mambalakura or manggago ng kahit sino. That's not my ano, that's not how I do my politics. Pero 'pag ako yung inuunahan, ako yung binabarubal, hindi naman ibig sabihin nun hindi ako gaganti, marunong akong gumante, gano'n. And also, yung mga ano rin, yung mga nagsa-suggest sa comment section, yung mga ganyan-ganyan, yung minsan yung parang you really try to ano 'no, yung ang aggressive niyo to come at me, ganyan, yung ang aggressive niyo to come at me. Pasensya na, hindi ako gano'n kabait. Pagka kayo sobrang aggressive kayo sa'kin, 'pag masyado kayong aggressive sa'kin, yung gano'n din yung sagot ko sa inyo, 'di ba? Hindi po puwedeng kayo lang aggressive dito, tangina niyo, 'di ba? Hindi po puwedeng gano'n. So, pagka aggressive kayo sa'kin, expect niyo aggressive din ako sumagot sa inyo. Kung magko-comment kayo sa'kin na, "Joey, 'di ba priority mo ma-monetize yung channel mo," ganyan. Pagkatapos yung magsa-suggest ng mga kung ano-ano, parang putang ina mo, para magsabi na ang priority ko, eh, mag-monetize ng channel, eh, hindi niyo alam kung ano yung mga risk na pinapasok ko at yung risk na nalalagay yung pamilya ko for doing what I do. So, gano'n lang 'no, if you want to suggest something, just be kind. Gano'n. Mag-suggest kayo, 'pag maayos niyo akong kinakausap, maayos ko kayong kakausapin. Pero yung magde-demand kayo sa'kin, 'di ko naman kayo kilala, tapos gusto niyo, "Eh, ganito, ganito, eh, ano naman kasi ganyan-ganyan," yung mga gano'n. Eh, putang ina niyo, 'di ba? 'Wag gano'n, 'wag gano'n. So, anyway, speaking of gurguran, yun nga sinasabi ko lang 'no na, sanay na naman kami diyan, eh. Kaya parang para na lang maging ma-harmonious ang buhay natin, let us just be kind with each other. Dahil hindi ko naman kayo tatarayan kung hindi niyo ako uunahan, eh, 'di ba? Now, let's go to the gurguran na nangyayari kay Kuyang EB. Kasi kung, I don't know if you ano, if you saw the post of Kuyang EB the other day, na pinuntahan na siya ng ano, pinuntahan siya, actually last night gusto kong i-tackle 'to, eh, kaso nga lang, ah, dahil nagbigay ng explainer si Sas tungkol sa ano, nagbigay ng explainer si Sas tungkol sa, what do you call this, sa heavy luggage, prioritize muna nating pagkuwentuhan 'yun. Ayan, eto. So sabi ni Kuyang EB, nung September 25, hindi ko nga 'to nabasa, eh, kasi September 25 ito yung pag-uwi ko ng Pilipinas. So nasa airport ako the entire time. So hindi ko 'to nakita, late ko na 'to nakita, parang the following day na yata nung ano na 26 na ng umaga. And I immediately talked to Kuyang EB kung ano yung nangyari about this. Kasi siyempre nag-worry rin ako 'no. Kasi sabi ko kay Kuyang EB, "Alam mo Kuyang EB, alam ko hindi ka naniniwala na ginurgur si Doc Rowena Burden." Kasi nung before nung nag-usap kami dun, ang sabi niya, "Hindi, hindi, it was a natural ano, it was a natural death, yung kay Doc Rowena Burden," ganyan. So sabi niya, hindi naman, at saka yung family naman ni Doc Burden hindi naman naniniwala na may ginawa sa kanya or ano, ganyan, ganyan. But remember nung nagkaroon ng PIDEA hearing, yung si Picoy, 'di ba, yung kausap ni Jonathan Morales dun na parang, "Padre, alam mo naman ngayon, may paglalagyan ka at ngayon hindi na uso yung babarilin para mapatay, 'di ba? Puwedeng ano na lang 'yan, biglang nasagasaan, puwede na lang inatake sa puso," ganyan, ganyan. Gano'n yung, alam na natin 'yun, 'di ba, na iba na ang pamamaraan ngayon ng panggugurgur, ganyan. Iba na ang pamamaraan ng panggugurgur. Actually si ano, si Attorney Glenn, grabeng panggugurgur na naranasan niyan, eh, kasi, yung mga nanggugurgur sa kanya siyempre ang nilalabanan niya nun mga pulis dahil nga dun sa torture na ginawa dun sa kanyang, personal aide na si Richard Santillan, gano'n. Um
I think siya yung si ano 'no, si Attorney Glenn yung pinaka may alam ng feeling ng nagugurgur, gano'n. Tapos, eh, di ngayon, ayun na nga, so parang, sabi ko kay Kuyang EB, "Kuyang, alam ko hindi ka naniniwala na tinegi si Doc Rowena Burden, pero mag-ingat ka kasi alam mo yun, hindi kasi natin alam, eh, hindi natin alam kung ano yung mga, puwede nilang gawin, ganyan. Tapos, you know, ang involved din dun kay kay Doc Rowena Burden is si Gwen din yung inaaway niya no'n, 'di ba? Si Gwen din yung inaaway niya. So, sabi ko, just be careful na lang, gano'n. So, nung nilabas nga ni Kuyang yung ano, nagkuwento siya nung ganap, ayan. So, basahin lang natin 'no, sabi, "Ang gaba, dili magsaba." Ayan, "Today I was visited by two people with masks saying they want me to receive a subpoena from NBI based from NBI based on a cyber libel complaint, allegedly from Gov. Gwen Garcia. They said that they were from NBI but refused to take off their mask or show me their IDs. I do not receive subpoena. Instead, I told them I will wait for an official registered postal mail or LBC parcel. If they were legitimate NBI personnel, I perfectly understand the behavior if we are to consider the amount of influence Gwen Garcia exerts on everyone with just a whiff of opposition. Madam Governor, I've been through a lot worse in my 53 years on this planet. But what this administration has done to this country with people like you in government who think they are beyond criticism, sarcasm, and even political satire pales in comparison." Isa sa kinakagalit nung nakapag-usap nga kami ni Kuyang EB, sabi niya isa sa kinakagalit niya talaga kay Rowena Burden is because meron daw dun sa isang live, pandemic period pa daw 'to, eh, merong isang live yung city government of, sorry, provincial government of Cebu of the COVID protocol or something like that. May isang nag-comment na basta nag-disagree siya dun sa sinasabi ni ano, ni Gwen, ni Gov. Gwen. And pinahiya-pahiya niya dun sa live, pinahiya-pahiya niya dun sa live. Tapos, kung pinahanap niya, pina-hunting niya, ganyan-ganyan, and all the intimidation ano 'no, intimidation kinembullar, gano'n. Yun din yata yung kinainis ni Rowena Burden sa kanya nun, kaya nagsimula yung away-away nilang yung palitan nilang dalawa, gano'n. And that did not sit well to, to Kuyang EB and yung sa mga like-minded na mga barkada niya dun sa Cebu, sila Miss Pambari Cuatro, si ano, Doc Rowena Burden, ganyan-ganyan. Kasi ang ano nila is, bakit mo, the person na nag-disagree sa kanya was a labandera. Labandera! Maliit na tao, oh my God. 'Di ba? So ngayon parang, yung mga ano 'no, yung mga government officials natin 'no, tandaan lang po natin na pagdating sa hierarchy, wala po kayo sa taas, kayo yung nasa baba. Kasi kami yung boss ninyo, okey? Kami yung boss ninyo. If we are going to talk about kung ano talaga yung role ninyo dito sa Pilipinas, kayo po yung public servant. So, ibig sabihin 'pag tinatanong kayo, sumagot kayo. Alam niyo, sa totoo lang, naiintindihan ko naman na minsan unreasonable yung mga hanash, unreasonable yung galit ng mga tao sa inyo, yung mga ganyang bagay. But if you're doing the right thing, kayang-kaya niyong sumagot. Ngayon kapag nakapag-explain kayo pero kuda pa rin ng kuda yung mga tao, then that's not your problem anymore. Pero dahil government official kayo, you are supposed to serve the public. You are expected to be humble. You are expected that when you are asked questions, you answer. Gano'n dapat, 'di ba? So dapat gano'n, ayan. If you think you can intimidate me, you do not own a single Cebuano soul. The Cebuano own you. The Cebuanos own you. Ayan, sabi niya, "Your narcissistic arrogance burning like flames of an egomaniac's furnace is the reason I'm doing what I'm doing. If you think you can intimidate me by filing cases or sending masked men to my house, you are wrong. Madam Governor, I will leave you with this quote from Mark Twain. I do not fear death. I had been dead for billions and billions of years before I was born and had not suffered the slightest inconvenience from it. But hear this, I will not go down without a fight, come hell or high water. Promise." Ayan. Okay. So anyway, with this kind of ano, kasi siyempre, ang circle kasi ni Kuyang EB sa Cebu, yan sila Doc Rowena Burden, ito sila Pambari Cuatro, at yung iba pang mga ano rin dun 'no, yung mga, ah, activist na mga patriots na Cebu-based. And of course, para naman sa kaalaman niyong lahat, kumbaga parang nagka-come together naman kami in order to help each other, especially in times like this, gano'n. Ngayon,
yung power tripping na 'to, hindi naman 'to bago, eh. Kasi 'di ba pina-power trip din naman ako ni Migs Nograles, 'di ba? Nananakot talaga na nagdedemanda and what not, ganyan-ganyan. And I really felt na puwede niyang i-stretch yung wala naman talaga siyang ano, wala naman talaga siyang, ano 'no, wala naman talaga siyang, basis para idemanda ako. But if she does, sana alam rin ni Migs na hindi lang siya ang puwedeng magdemanda. Hindi lang siya marunong magdemanda, 'di ba? Marunong rin naman ako magdemanda, Migs, gano'n. Especially if a public official is abusing its power and the one you're being abused is me, okey? Gano'n. So, I don't know if Migs is going to do that or whatnot, but the brazen actions of our public officials, ang kakapal ng mukha. Hindi niyo na nga pinagsisilbihan ng maayos ang Pilipino, wala kayong pinaggagagawa kundi tapalan ng pera ang mga mahihirap para makakuha kayo ng boto, pagkatapos kayo pa yung may ganang ano, kayo pa yung may ganang mandemanda. Sabi ni Marvelous Victorious, delikado i-criticize yung mangkukulam na yan, gaya ng nangyari kay Doc Weng. Baka minsan lang maimbitahan sa presinto si Sir EB ay may mangyari masama. Di ba nga may pumunta daw NBI? Naku, delikado yan, ingat. Ayan. Nakakainis talaga kinokontrol ng administrasyon itong FB at YouTube natin. Hindi na siya nagno-notify at hindi na rin nagre-recommend. Ayun. Alam may zombie daw sa Ibarbis na ka. Ayun. Actually, si Tita Gwen, hindi ko alam kung bakit kailangan niyang gawin all of the intervention dun sa face niya. Eh, hindi naman siya pangit. Ayun. Eto si Mikey Liling. Mikey Liling, ayan, binasa ko na ha. Wag mag-spam, please. Kasalanan niyo dahil nasira ang mga Duterte, nagpapakalat kayo ng pulveronic video na fake news. Anong tingin niyo sa amin? Tanga, sabi ni Mikey Liling. Oo, tanga ka. Yan ang tingin ko talaga sa'yo. Mikey Liling, binasa ko na ha. Isa pang spam mo, tangina, iba-block na kita. Diyos, may paulit-ulit. Okay na? Wag pa ulit-ulit, wag masyadong ano, nakakasuka na 'tong diktatorya na 'to, frustrating because I can say anything because I'm in government, sabi ni Gallows God. Sarap na mag-comment sa Facebook pero sige hanggang like na lang ako, ads ni Tambi nire-report ko, sabi niya. But, alam mo hawak ni Tambi ang ano, ang Facebook, ayan. Hawak ni Tambi ang Facebook, ayun. Naku Joey, politics in the Philippines, alam naman natin 'pag pulitiko sila parang nasa tuktok na sila, feeling untouchable kaya wala nilang, kayang-kaya nilang lumaro ng dirty politics power, ayan. Sabi ni Marcel, si Tita Gwen needs some skincare routine. Ay naku, feeling ko bonggang-bongga skincare routine 'yan, kaso nga lang siyempre parang feeling ko minodify niya na masyado yung face niya 'no, na parang, alam mo Tita Gwen, it doesn't make you look good anymore, ayun. May kililing ka talaga. Ayun. Pangalan niya May Kililing means baliw yan sa Bisaya, pinaganda lang spelling, oo nga, eh. Wait na lang tayo sa February 2025 kasi lalabas yung wings nila para lokohin naman ng tao. And sa totoo lang, we really need to ano 'no, to prepare for election issues. Sana po pagdating sa eleksyon, 'wag lang naman po kayong masayawan, makantahan, papalakpakan niyo na ta's iboboto niyo na, 'di ba? I'm pretty sure yung mga nandito nanonood sa'tin ay hindi ganyan. Pero yung mga kababayan po natin na alam niyo naman na hindi naman talaga updated sa mga nagaganap, kausapin natin, magpreparan natin at paingayin natin ang mga election issues. Isa na 'yan yung sa mga kongresista na bakit niyo hinahayaan ang mga insertion sa national budget, 'di ba? Bakit niyo hinahayaan ang mga budget insertions, mga pera na hindi naman pinrepare ng mga national agencies at pagkatapos kayo ay ipapasok ninyo. Sinong mag-i-implement nun? Eh di siyempre kayo masusunod nun. Kayo ang nagpasok eh. So ngayon, pag nagpasok kayo ng budget insertion sa national budget, hindi ba yan breach ng separation of powers? Because your power is to approve the budget. You have no power to implement anything in relation to the budget. The most that you can do, kayo sa legislature, is the power of oversight. Kung paano ini-implement ang mga batas or whatever. Pero wala kayong karapatan na hawakan ng budget at magdikta kung paano yun gagastusin. Ganun ba ang nangyayari ngayon? Ganun ba ang nangyayari ngayon? Of course hindi. 'Di ba yung akap na 26.7 million, sino ang humahawak? Billion, I mean. 26.7 billion? Sinong humahawak?
Sinong nagde-decide? Now recently there is ano 'no, there is a concert in I think Bacoor or Cavite, parang earlier today yata, may pa-ayuda na naman dun. May mga nagbibigay naman na ng ayuda dun. Ayan, bakit ang dami-dami niyong perang pinamimigay sa ano 'no, sa ang dami-dami niyong perang pinamimigay sa mga pinagpupupuntahan ninyo. Sabi nga nung isa kong follower na nag-send ng message sa'kin, sabi niya, "Miss Joey, alam mo nagawa ako ng konting math," sabi niyang gano'n, "Nagawa ako ng konting math. Sa kuwenta ko," sabi niya, ito babasahin ko yung ano niya, basahin ko yung message niya. Sabi niya, meron nagkuwenta-kuwenta lang ako ng onti. So sabi niya, yung population ng Philippines in 2024 is 119,000,000, 106,224. So let's say 120,000,000 ang population ng Philippines. Assuming na ang Pilipino ay may 4 members on the average, which is actually the ano 'no, the assumption that is being used by the Philippine Statistics Authority. 'Pag nagbibilang siya ng pamilya, ina-assume na ang isang pamilya ay may 4 na miyembro. So kung 4 ang miyembro ng isang pamilya, meron tayong 29,777. Sorry, 29,000,000, okay, 29,777,000 o sabihin na natin na 30,000,000. So merong 30,000,000 families. Kung ang budget nitong baluslos sa ayuda ay 500 billion, okay, 500 billion ang ayuda, okay. Bakit ang paayuda niya ay 10,000 lang per selected beneficiary na may hati pa si kapitan samantalang yung families regardless of economic status kapag binigyan mo ng tag 15 billion, 450 billion lang lahat. Nakuha niyo ba? So parang dun base dun sa math niya, sinasabi niya na, "Oh, hahatiin natin sa pamilya." So kung ang pamilya is 30 million ang pamilya sa Pilipinas, 'pag binigyan mo ng ano, 'pag binigyan mo ng tig 15,000 ang bawat family, regardless o mahirap, mayaman or what not, yung hindi ka na mag-iisip kung ano yung status niya sa buhay, gano'n. Ang puwede mong ibigay is 15,000 each, 15,000 each. Sa 15,000 each, hindi mo pa mauubos yung 500 billion kasi 450 lang yun, okey? 450 lang yun. So ngayon ang nakakatawa, bakit pagka humingi ka ng tulong sa mga kung ano-anong ayudahan, hindi ka mabigyan agad? Bakit 'pag nagpunta ka sa DSWD at hihingi ka ng tulong, ang sagot walang pera, 'di ba? Kayo, sino ba ang kilala ninyo na nabigyan ng ayuda? So where is the money going? Saan napupunta yung ano, sino mga nakakaranas niyang ayuda na 'yan? Sino nakaranas niyang 10,000, 'di ba? Sabi ni Hair Follicle Test Now na, "Joey, 2B ang budget ng PCO, natural nabusalan na ang media outfits at walang kwentang vloggers." True, I'm pretty sure ano 'yan, ayun. Mukha na siyang mangkukulam, ayan. "Ma'am Joey, bakit po hindi na namin nakita yung kay Ka Eric, yung kasama Laban ng Bayan, please pakisagot." Hindi ko alam, hindi ko alam. Wala akong idea. Sabi ni, Jasha Shan, "Joey, si Christina Garcia ba yung dating spokesperson ni Inday?" Oo, Christina Garcia Frasco, dating spokesperson ni Inday. Kasi parang parang ano yata sila, nagkakilala pa sila sa law school, gano'n. Kaso ambisyoso si ate mo, ganyan-ganyan. Actually, nawi-weirdan nga din ako paano sila naging magkaibigan 'yan. Kasi ang tsismis sa kaparangan, si Christina daw ay talagang sobrang ano, si Christina daw ay sobrang high maintenance. May food taster daw 'yan. May food taster daw 'yan si Christina Frasco, gano'n. Ewan sa'kin, okey lang naman kung kunwari parang 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 feeling ko parang, "Bex, Princess Diana, meron ka bang ginawa sa buhay mo that you are so scared that somebody is going to poison you?" Diyos ko, grabe naman. Ayun. Yung mga issues ta's post niyo sa mga My Day dahil sa newsfeed hindi yan ipapakita ni Meta PH. Ano pa 'no? Yung mga issues ta's post niyo sa mga My Day dahil sa newsfeed hindi yan ipapakita ni Meta. Oo nga. Alam mo magandang idea itong sinabi ni Claire ha, ni Claire MG. I-utilize niyo yung mga ano niyo, My Day ninyo. May nagsabi rin sa'kin social media manager 'to, eh.
May nagsabi rin ng social media manager na yan yung magandang gawin. Utilize mo talaga yung iyong My Day features. Ayan, ayun. So kung shinare ninyo, i-post niyo na rin sa My Day ninyo, gano'n. Ayan. Ang hirap i-convince ng mga Thunders, yung tita ko iboboto daw si Lacson and Soto, sabi ni Mara. Ngayon kung iboboto nila, well kasi ang problem kasi ngayon sa eleksyon ano, we are actually mag-start pa lang yung eleksyon defeated na tayo. Talo na tayo. Kasi sino ba yung kandidato? Sino ba yung mga kandidato? So ngayon, pagdating ako ha, eto, and eto rin yung issue nung 2022 election eh, 'di ba? You are left with the choices available. So meron kang idea na gusto mong maging presidente, kaso nga lang yung gusto mo hindi kasi siya nag-file ng candidacy, 'di ba? Wala naman siya sa choices, yun yung problem. Yun yung problem dun. So ngayon, sa darating na eleksyon, we are going to face similar ano 'no, similar dilemma. So ngayon kapagka kunwari, senatorial election, sinong iboboto mo? Base dun sa mga ang iboboto mo kung sino yung nag-file. Kasi hindi ka naman pupuwedeng bumoto ng hindi nag-file, 'di ba? You have to think of the election that way. It's not really about your preference. It's not really about your preference. Sa totoo lang, pagdating ng eleksyon, ang usapan diyan is sino yung least na ayaw mong manalo. Yun ang i-ekis mo. Yun yung i-ekis mo. Sino diyan yung talagang hindi mo ma-take na manalo, okey? So, kailangan boboto ka talaga ng 12 para hindi makapasok yung ayaw mo. Para hindi talaga makapasok yung ayaw mo. So, gano'n, alin diyan sa nag-file ng candidacy ang pinakaayaw mo, okey? So, i-X mo na siya. So, it's not really about sino yung pinakagusto mo, yung parang, "Ay, ito yung gusto kong ano, ito yung iboboto ko," ganyan, ganyan. Kasi unfortunately, yung election natin is not giving us so much choices, eh. Eh, yan yung sistema natin. Not unless we're going to change our system, we're stuck with this kind of ano, shithole. Na yung makukuha lang natin kung sino yung mga pinaglumaan ng panahon, 'di ba? Unfortunately, gano'n. Ayun. Hello, Tita Rosalia Adventure, maraming salamat po sa inyong pa-super stickers, ayan. Joey, who can file cases against Tamba regarding heavy luggage issue? Can Court of Delaware file a case? Hindi naman kasi ano yun, eh, hindi naman talaga siya yung respondent dun. Tapos civil suit lang rin naman yung nasa Delaware. Kung magfa-file ng case kay Tamba, dapat Pilipino at dito sa Philippine court. Maaaring lang gamiting ebidensya yun, yung mga na-establish na sa Court of Delaware, pero still kailangan rin nila i-procure yung mga ebidensya pa, gano'n. So, I think dito sa Pilipinas kung sino yung mga interested groups, individuals who would have the capacity to file the case before proper authority, puwede namang gawin yun. Ayun, eh, yun nga lang kasi ano 'no, teka meron din akong kwento diyan, hair follicle. Alam niyo sa totoo lang, 'di ba, meron tayong issue tungkol dun sa PhilHealth dahil yung PhilHealth funds gusto nilang i-transfer sa National Treasury. I believe there were several transfers that happened already and according sa tsismis sa kaparangan, by October, the transfer will be completed. The transfer will be completed. Ngayon, yung Philippine Medical Association nag-file ng kaso para pigilan ang pag-transfer ng pera from PhilHealth to the National Treasury and it's a noble cause ano, yung parang okey naman ganyan parang ano naman yun, tama naman yun napigilan nila and agree agree naman ako dun. And to be fair, itong PhilHealth issue na 'to, ito yung mga isa sa mga issues na nagkakasundo yung mga Pink at saka yung mga Duterte supporters, eh. Kasi I saw a lot of, Pink personalities na very, very rabid kay Inday. But still they think that the PhilHealth fund transfer is ano 'no, is really, really wrong, 'di ba? It is disgusting. It is violative of existing laws, ganyan. So, nagkakasundo-sundo tayo diyan. And ako natutuwa ako na ano 'no, natutuwa ako na na nag-file ng kaso sa Supreme Court yung Philippine Medical Association, ganyan, ganyan. Kaso, ang alam mo yung red flag ko dun, ang tumutulong kasi dun sa kaso si Coco Pimentel. Eh, 'to si Coco Pimentel yung asawa niya in-appoint na ng, ano, as a diplomatic kinembular sa ibang bansa ng Bongbong administration. Eh, 'di ba si Coco, sabi niya, "Kahit dadalawa na lang kami, kahit mag-isa ko na lang mag-ooposisyon ako." Paano ka mag-ooposisyon kung yung asawa mo na-appoint, 'di ba? So ngayon, ang nagtataka ako, hindi ko kasi I'm not so sure 'no, yung kung yung
teka i-search nga natin ng very, very quick. Kung yung nung nag-file ng kaso yung Philippine Medical Association, kung sila ay ano, ang tawag dito, PhilHealth, PMA-SC petition. Ayan. So, nag-file sila nung August 2. Hindi ko alam, ayan, the oral proceedings stem from the petition filed by Senator Aquilino Coco Pimentel, the Philippine Medical Association, and ex-Finance Secretary Shelo Magno, asking the High Court to issue temporary restraining order. Ayan, meron palang TRO. Meron palang TRO. Okay, okay. So, meron palang TRO. Nag-ano sila, nag-i-block yung ano, so nag-request din sila ng TRO. Ngayon, ito kasing ano nito, ito kasing petition nila, ang oral arguments mangyayari ng January. Ang nakakaloka, ang sinasabi nga October mata-transfer na lahat. Hindi ba dapat nag-rule yung Supreme Court dun? Hindi ba dapat nag-rule yung Supreme Court dun? Dun sa TRO nila na, "Oh, ano, PhilHealth, National Treasury, wala munang galawan, hangga't hindi natin napag-uusapan 'to, hangga't hindi tapos yung oral arguments." Ganyan. Ayun, I don't think merong na-inisyong TRO para sa action na 'to. So, nakakaduda 'no? Ayan, asking the High Court to issue a temporary restraining order and/or a writ of preliminary injunction to prevent the transfer from the PhilHealth to the National Treasury. Pero dapat nag-rule na sila dun sa ano, temporary restraining order, 'di ba? Ayan, 20 billion was transmitted to the government coffer last May while the rest will be released on a staggered basis according to Finance Secretary Ralph Recto. Kasi kung magde-decide kayo sa January, wala na, na-transfer na lahat. Ano bang iti-TRO? Ano bang iti-TRO ninyo, 'di ba? Diyos me. Ano, ano? Ay, sorry, sorry, wait, wait, wait. Wait, ano yung tumutunog? Ah, ito. Ayun. So, yun yung ano, nakakaloka dun. Ayan. Yun yung nakakaloka dun. Ano ba pipigilan ninyo? Pagdating ng ano. So, parang sa'kin, okey, maganda 'to, may mga kasong na-file ano, nakakaano yan, okey yan. Kaso nga lang, sa medyo duda ako dun kay ano, parang sana hindi ito ano, hindi ito yung final para matalo. Tapos later on, "Oh, see, tingnan niyo, tama kami, natalo kayo." Yung sana hindi hindi ampaw yung mga kaso. Sana may laman at talagang mapigil yung ano, mapigil yung, mapigil yung, transfer. Actually, sa totoo lang, kung meron akong criticisms dun sa side ng mga Duterte supporter, I think this area, yung legal battle. Kasi sana ano 'no, sana may mga magagaling tayong mga lawyers who are willing to take on cases like this and go to the Supreme Court and things. Siguro hindi ko alam 'no, baka kailangan talaga nating mag-organize at magtayo ng ano mo yun, ng parang institute, 'di ba? Anti-Corruption Institute, who would be able to file cases like this, 'di ba? Who would be able to really, um, serve as a watchdog para dun sa mga ganitong kaso na talagang lalaban talaga para sa bayan, gano'n. I do not know how to do it, I do not know how to ano, but I am reflecting on it sa totoo lang. Kasi ano, eh, tignan mo ang nagfa-file ng kaso sila Shelo Magno, eh, parang narinig niyo naman yung mga argument ni Shelo Magno tungkol sa confidential funds, 'di ba? Coco Pimentel na sabi niya oposisyon, 'di ba? Pagkatapos okey lang sa kanya na in-appoint yung asawa niya ng administrasyon na 'to. 'Di ba? Eh, I'm pretty sure kung opposition ka ta's in-appoint yung asawa mo, I'm pretty sure may concession 'yan, 'di ba? Ayun. Yung PMA petition, yun yung sanang legit, yun yung sanang very strong at yun yung sanang ano, yun yung sanang, talagang merong laban, ayun.
Bawal din dagdagan ng Congress yung budget na ni-request ng executive branch, sabi ni Mr. E. Correct, that's what I know. Ayun. Kaya nga ano, eh, kaya nga nakakatawa yung pagka kunwari may yung budget na ceiling, hindi nila kung kunwari ang ni-request ni Inday 2 billion, hindi mo puwedeng gawing 2.3 billion, gano'n. Alam ko gano'n, pero puwedeng baguhin yung magkaroon ng slash/slash na yung babawasan sa isa ta's ilalagay sa isa, alam ko puwede yun. Ayun. Nakakadismaya ang pulitika natin, nakakainggit makita na other countries focuses their time and resources to develop their economy while our leaders focuses on maligning their co-leaders. Ang nakakas naka ang kawaw naka ang nakakawawa in return, taong bayan. Hais tayong tapos 'tong Congress naman masyadong palabida, pati trabaho ng ibang government agencies, sila na ang gumagawa, mga wala man lang landmark legislations, nakakainis. Sabi ni Tatay Amik na, ah pala nag-press release na he is independent Senate candidate, ayaw niya magpasakop sa gagong Pilipinas Unity Coalition. Oo nga si Ping Lacson. Siguro ano, I think yung to be fair yung ano, PR ni Ping Lacson, mabilis silang mag-respond sa mga ganyan, eh. I think nakita nila na nung naglabas yung administration ng kanilang bagong alyansang kinembot at yung kanilang mga, senatorial lineup, talagang ang ingay kasi nung no vote, eh. No vote to these people, kineme, ganyan-ganyan. And so, siguro nakita ni Ping Lacson at ng kanyang PR team na, ay ganito yung backlash sa social media, so it's better to distance yourself sa ano, Bagong Pilipinas kinembot, ayan. Sabi ni Pilipino needs new intellectual in both legislation at di-corrupt like you and SAS, sabi ni Sen Tolentino. Naku, marami pa po akong dapat aralin, ayan, at marami po akong kailangang gawin. Pero alam niyo, I'm seriously thinking of, I'm seriously thinking of doing something tangible. Um, Kasi ano, eh, kailangan maintindihan kasi nating lahat that this fight is a long fight. We cannot make changes by yung isang araw. Sa'kin 'no, okey yung rally, okey yan, walang problema yan. And if you have time, if you have the energy, go out and express, okey? Walang problema yun. I am all for that. But you also have to understand that it is not the it is not the way to really achieve meaningful changes. We really need to change institutions. We really need to change the mindset of the people. We really need to change our our culture when it comes to how we consume politics. Gano'n dapat. Actually marami tayong kailangang i-tweak 'no, kahit sa kultura natin at sa mga perception natin. Marami talaga tayong dapat na na baguhin. Marami talaga tayong dapat na pag-ibayuhin. Unang-una kailangan natin ng disiplina, ayun. Kailangan talaga natin ng disiplina. You should always think about what we can do to help, 'di ba? Ayun. So, hello Bangge, maraming salamat sa pa-super sticker. Prada Lucho, okey teka lang, alam ko nag-campaign manager siya pagkatapos nung nanalo nung campaign siya yung spokesperson ni Inday and/or campaign manager parang gano'n yung gano'n yung pagkakaalala ko. Spokesperson siya at the same time parang campaign manager din, ayun. No need math, bilyon pondo, ilan ng tao na pinatapos ng ayuda, 5K to 3K dapat binigyan na lang nila tig-iisang milyon Pinoy. Peridot, ang ayuda po sa Japan, City Hall ang naglalagay ng money sa mga bank accounts ng registered residents po, kaya bantayado yung pera po. Yun nga eh, we have to understand na may way kung paano ma-lessen yung corruption diyan sa mga ayuda na yan ano. Kaya nga ako hindi ako naniniwala na yung mga yung mga political pundit na nagsasalita na Diyos ko wala namang mga alam, gano'n. Anong tawag dito, meron akong narinig yung trying hard na yung trying hard na vlogger na parang think critically, kineme, ganyan. Parang magaganda yata yung mga iba niyang content 'pag hindi politics. Kasi 'pag nagpo-politics siya, parang ang bobo nito, yung talagang ang kupal. Yung kasi nakakabwisit, eh, yung mga nagsasalita about politics pagkatapos wala namang alam, 'di ba? Hindi ko sinasabi na kailangan maging super matalino para maintindihan yung politics and current event. But the thing is, in politics and in current event, you have to understand certain concepts. And you cannot just say anything about, sabi kasi parang, nagagalit kayo sa ayuda, ibig sabihin ba nito ayaw niyong matulungan ang mga taong mahihirap, yung mga gano'n. Ayuda is one thing, okay? Ayuda is one thing at talagang meron namang mga biblical poor, yung talagang wala nang makain and things like that. Deserve niyan maayudahan, okay? But to allot a budget up to 500 billion pesos
just to dole out people, to give dole out to people. Yung 500 billion na ang dami mo ng puwedeng gawin diyan. Livelihood programs, mga mag-training kayo ng mga tao para makapagnegosyo sila and what not, ganyan, ganyan. And it's really very difficult not to compare, the initiatives that we have here in the Philippines kumpara dun sa initiative sa ibang bansa. Sa Pilipinas ang daming way para kumita ng pera. 'Di ba nga sabi natin 'pag nasa probinsya ka hindi ka magugutom kasi ang daming resources dun. Ang daming puwedeng kainin and things like that. Bakit hindi natin ma-harness kung ano yung abundant and then do a research and development, see what can be produced and be sold in the market so that you elevate the local economy. Turuan niyo yung mga tao kung gabihan yung marami diyan sa lugar ninyo, aba, 'di pagawa tayo ng gabi ice cream or whatever, ng mga gabi cheese, yung mga, pre-cook laing, mga gano'n and what not, 'di ba? Nobody is really doing this kind of things. I mean, there are some successful communities na merong mga ganitong programa, pero hindi ba dapat kung meron kang 500 billion na ayuda, mas magiging meaningful 'yan kung aggressive ninyo na ilalaan sa mga bagay na maaaring magbigay ng kabuhayan doon sa mga tina-target niyong population. Ako hindi ako pabor na ano, yung may ayuda yung mga intern. Meron pa kasing gano'n si ano, may gano'n pa si Tamba, yung parang kaga-graduate lang ta's nag-i-intern tapos may ayuda, parang malaki pa nga, parang 15,000 pa yung binibigay. So, parang mga fresh grad 'to na nasa first job nila tapos hindi pa sila regular, gano'n. Merong gano'n pa-ayuda, cash assistance, gano'n. Ako hindi ako pabor do'n, hindi ako pabor do'n. I think every workers should experience that hardship nung nagsa-start ka palang magtrabaho, 'di ba? Okey lang 'yun, hindi ka naman mamamatay do'n, eh. In the first place, trabaho ka na, 'di ba? It's just that you have to ano, in order to win the rat race in corporate world, kailangan galingan mo talaga at magpakita ka ng husay, ng talino para ma-promote ka at lumaki yung sweldo mo at maging successful ka, yung mga gano'ng bagay. So, Diyos ko po inubos natin yung mga pera sa mga ganitong walang kapararakang bagay, 'di ba? I think aggressive programs in rural area, find ways on how these people sa eto nasabi ko na ng ilang beses 'to, ang dami nating daing. Yung daing sa Indonesia, sa Thailand, sa China, yung mga pinatuyo nilang mga daing diyan, napa-pack na nila into a very, very cozy product na puwede mong ipangpasalubong 'pag nagpunta ka sa ibang bansa. Nakalagay na dun sa kanilang mga high-end supermarket kasi yung mga dried fish parang nagawa na nilang crunchy na parang chicharon na parang once you pop, you can't stop. Alam mo yung mga gano'ng uri na ng agro-industrial products yung napo-produce nila. Tapos tayo yung tuyo natin amoy pek-pek pa rin hanggang ngayon. There is no other way to consume it kundi prituhin lang. You have 500 billion pesos pambigay ng ayuda, ng mga cash ano-anong ganyan. Kung binigay niyo yan sa bara-barangay at gumawa kayo ng community garden, gumawa kayo ng livelihood training centers, ilalaan niyo sa research and development for each areas na abundant sa certain supply. 'Di ba, bakit hindi na lang gano'n yung gawin? If your politicians are always thinking of how to kasi po ang ayuda, ang purpose naman niyan is really to get votes, okay? If the politician is more concerned on giving you handouts, dole-outs, rather than creating policies that can be used by generations and generations to come, huwag niyo na pong iboto 'yan. Yung mga congressman niyo po, sa mga lugar-lugar ninyo, na pinapapila kayo para mabigyan kayo ng pera and what not, ganyan-ganyan. Kung ayuda lang ang binibigay niya sa inyo at wala siyang binibigay na iba, wag niyo na pong iboto 'yan. Let us demand for quality leaders. Wag niyo pong iboto si Erwin Tulfo, Diyos ko. Wag niyo pong iboto yung mga kongresista, mga party list na kagaya ng party list ni Gutierrez. Wag kayong bumoto ng party list pagka nominado dun si Migs Nograles. Wag niyo iboto yan si Jay Kong Hoon, Diyos ko. JJ Suarez, si Luis Tro, Benny Abante, wag niyo na pong ipagboboto yan, parang awa niyo na. Kung ang tagal-tagal na nila sa government at wala silang naibibigay sa inyo kundi ayuda, tulong pinansyal, eto pang toothbrush mo, eto pang burol, ito pang ganyan and ano, whatever. Ibig sabihin po, hindi po talaga sila interesadong i-solve ang problema ng Pilipinas, 'di ba?
But I also understand na ang malaki talagang problema natin is we really lack choices. We really lack choices. So, guys, we really need to broaden our horizons. We have to really think of how we can solve the problems. We have to support anyone who is really talking about solving problems. Nakita ko yung nakita ko yung vlog ni Marcoleta and he's talking about paano bang hindi maging mahirap, ganyan, ganyan, paano bang ganyan, ganyan, ganyan. And ako parang, I really like Marcoleta ever since, kahit pa nung sinabi niyang fake news ako, ganyan, na nabuwisit ako talaga sa kanya ng bonggang-bongga. But I am reasonable. When he is reasonable, I like him. I like Marcoleta. And, this kind of people, yun yung mga kailangan natin. And that is also the reason why I support Inday Sara. That's also the reason why I support Inday Sara. Because Inday Sara is a problem solver. Sa totoo lang, ang weakness talaga ni Inday Sara is less siya sa pagiging politician and more siya of being a manager. Inday Sara is a manager. Hindi talaga siya politiko, sa totoo lang.